Isang pagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Pagpalain kayo ng Panginoon sa oras na ito, sa pamamagitan ng pangangaral ay binigyan po tayo ng prinsipyo, pangako, anumang bagay na dapat sundin. Tayo po ay nakahanda na tanggapin ang lahat po nito sapagkat ito po ang tinatakda ng kanyang salita. Tonight, one of the mysterious ways of God's in redemption is that sa isang kapatid na minsan ay humiwalay, but again, God is in the power o kanyang business to call His people back home. Ito yung maganda na makikita po natin. Hindi lamang yung tayo po ay nag-i-enjoy because we are here at na-enjoy po natin ang kaligtasan. Ang isang nakikita po natin ay yung kapatid natin na sa pamamagitan nito, ang kanyang business is to call coming back. That's why simbahan ay was encouraged, strengthened, and edified sa mga ganong nangyayari. What a joy of our church. Dahil sa mga ganon. Thank you for that. At sa gabi pong ito ay ating matutunghayan ang isang covenant o pangako ng Diyos sa kanyang mga tao. Yung treasure o yung position na meron tayo. Right? At ito po ay matatagpuan po natin in Philippians chapter 3 verse 1 hanggang verse 3. Bagamat binasa na ito, pero may lang naman ay ating basahin at unawain kung ano po ang ibig sabihin ng talatang ito. Philippians chapter 3 verse 1 hanggang verse 3. Again, sabi ni Paul, finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write the same things to you is no trouble to me and is safe for you. Look out for the dogs, look out for the evildoers, look out for those who mutilate the flesh. For we are the circumcision. Tandaan po natin, for we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Tayo po manalangin. Salamat po Diyos sa kaganapan na pinahintulot po ninyo sa gabi pong ito, sa mga bagay na pinahintulot po ng Diyos, lalo na po sa panibagong pangalan na ibinigay po ninyo sa aming minamahal na simbahan. Salamat po Panginoon sa kabila o Diyos, mga nangyayari. Still, nakita po namin ang biyaya mo. Still, nakita po namin ang ugat ng biyaya mo po, Diyos. At mananalaytay po ito, ano man po ang mangyari sa simbahan po ito ay mananatili po ito, Panginoon. Kaya salamat po sa mga pangalan na ibinigay mo po sa amin. At salamat din po sapagkat lahat po ay tumutugon kung ano po ang iyong kalooban. That's why, Lord, maraming nangyari sa simbahan po ito. And tinatanggap po namin na kayo po ang may akda po nito because mayroon po kayong magandang ginagawa sa simbahan po ito. Kaya sa aming panimula o Diyos, ito namin yung pagkakataon kung saan ang iyong mga pinili ay iyong idadako sa lugar po ito. Kaya maraming salamat sa pangyayari po ito. Ang higit sa lahat, yung mga bagay na hindi po namin akalain, pero ayon po sa inyong biyaya ay nangyari po ito. Again, Lord, isa pong kagalakan ng bawat isa po sa amin. Kaya salamat po sa pagkatinanong po ninyo ng kagalakan po ang aming mga puso. Maraming salamat. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Right, so sa ating
pag-aaralan kung saan ay binanggit ko ang topic po nito, ay makikita po natin yung kahalagaan, the importance and significance kung saan ay inattach ng Diyos sa isang kasunduan, covenant. Ay makikita po natin in Genesis chapter 13 verse 15 kung saan ay nangako ang Diyos kay Abraham sa kanyang magiging angkan. This is a promise, this is a covenant. Covenant ay hindi po ito kontrata. It's not a contract. Kung ito ay may katapusan. No? A contract is an agreement that can be broken by either party. Ibig sabihin, tinitignan po natin yung kahalagaan po ito. While a covenant, it is an agreement that is binding. Ito po ay tinatalian as long as the initiator lives. Hanggat nabubuhay, yung mga tao na nagkasundo ay mananatili ang kasunduang yun. Right? Since all the covenants in the Bible ay nag-umpisa ito sa ating Panginoon, then they are all forever. Yung mga pangako, yung mga kasunduan, tandaan po natin ay hindi ito matatapos. Right? At makita naman po natin sa mga lumipas na mga taon o panahon kung saan ang mga Hudyo ay called a covenant people of God. Until now, God is still not finished. Hindi pa tapos ang kanyang ginagawa. Bagamat sila po ay kung saan-saan napunta, kung saan-saan ang kanilang ginawa dahil sa mga paglayo sa kanila because of iba't ibang reliyon, sila po ay pansamantala, no? But still, the covenant ay nandoon at sila ay babalikan. So, here in Philippians, ito ang kanilang kinakaharap ngayon. Right? Because there are certain Judaizers who are trying to force these Gentile Christians. Kung kasi naging Kristiyano ang mga Hentil during that time. At ang gusto ng mga Hudyo na to ay mayroon silang gustong ipasok. It is yung kanilang nakagisnan, yung kanilang mold. Right? That's why itong tinuturo ni Paul at ang kanyang sulat ay makikita po natin. Yet, when the long-awaited Messiah came to them, still, they rejected Him. Ganun katigas ang mga Hudyo na ito. Samantalang sila na ngayon pinangakuan ng Diyos, sa kanila nag-covenant ang Diyos, nung time na dumating ang kanilang tagapagligtas, ay kanilang nireject. So, anong naging resulta? The Lord initiated a new covenant. Right? Ibig sabihin, ito yung mga tao kung saan we are the partaker of a new covenant. With this, there are certain things, positions, kung saan ay makikita po natin na ito po ay kaloob sa bawat tumanggap po nito. Right? So, sa gabi po ito ay ating titignan kung ano po yung covenant, o ano po yung kasunduan na ibinigay para sa atin. Tandaan po natin, we are now in a new covenant. Sila yung sa old covenant is, ito na yung pinakamaganda because we are now in a New Testament. So, number one, tingnan po natin yung ating status as believers. Okay? Ano ba ang status ng isang mananampalataya? That's why sabi ko nga kanina, itong mga Hudyo po ito, they are tempting, they are forcing the law sa mga hintil na naging Kristiyano. So,
ibig lang sabihin, pinaghahalo nila yung batas at ay yung biyaya kung saan ay nagkakaroon tuloy ng kalituhan sa mga taong Kristiyano. They are confused and enslaved by those who deceive. Yung gustong daya sa kanila, tuloy, nakukonfuse po sila. Pero again, sabi ko nga kanina, we are the circumcision. So, ibig sabihin, tayo yung mga pinangakuan. Sila yung mga pinangakuan, those Gentile Christians. That's why Paul says that those who have believed in Jesus Christ, tandaan po natin, siya yung author ng covenant. Ibig lang sabihin, these are the true covenant people of the Lord. Tayo po yun. Tayo ngayon yung mga pinagkasunduan o binigyan ng kasunduan ng Diyos. Right? Buksan po natin ang Romans chapter 2, verse 29. Okay? Verse 29. But a Jew is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart, by the Spirit, but by not the letter. His praise is not from man, but from God. So, ibig sabihin, tayo yung kung saan na-circumcise ang ating mga puso. Hindi ito bagong idea, kundi ito ay katotohanan. So, ibig lang sabihin, bilang mananampalataya, we are free. Malaya na tayo sa mga statutes of men, yung mga kautusan ng mga tao. And malaya na po tayo sa bondage of religious legalism. So, that's why Paul contempt these people. That's why he called them dogs, evil, and workers and mutilators. Ang tawag sa kanila. Ang bigat ang tawag sa kanila. So, ibig sabihin, kapag tayo ay naka-Kristo, then we are free. Malaya na po tayo. Ayon po sa John chapter 8, verse 36. Binabanggit po doon. So, that's God. So, even God is not ashamed to be associated with us. Hindi na naiyak ang Diyos na tayo ay magiging kasama niya. While before, ay talagang ayaw dahil because yung wrath of God ay nasa atin. Dahil sa nangyari, dahil sa covenant, na we are now right with God. Okay? So, number 2. Ngayon, yung standard ng ating pagtitipon-tipon, the standard of our worship. Right? Why? Because our worship is not based in fleshly ritual. Sila talagang nakabase sa mga sacrifice, ordinance, rituals, etc. While sa atin, maraming mga nagsasabi na sila ay mga simbahan o mga Kristiyano that every time they worship God, ay pumapasok sila kung ano ang ginagawa nila. Tayo, basta tama ang puso mo, tinutumbok mo ang iyong pagpupuri sa Diyos, okay sa atin po yun, okay sa Diyos po yun. While some denomination, ay may mga simbahan pa na talagang ginagawa nila yung kanilang vow, yung rite, some of them ay bago sila mag-worship ay humarap pa sila sa dingding. Right? So, ganoon. But now, ay wala na po tayo doon. Katulad ng mga nakagisnan po natin mga reliyon. Bago sila sumamba, they are pointing some images para lang makapagsamba po sila. Kaya nang dumating ang Reformation, talagang winalis lahat. Winalis lahat yung mga bagay na
nagbibigay sa kanila para maging alipin sa ganong sitwasyon ng pagpupuri. But now, for us, ay wala na. So, some of them, maaaring yung tradition po nila is still continue, pero sa atin ay iba na. Why? Because our worship, it is a spiritual worship. Ibig lang sabihin, it flows from our heart. Nanggagaling na sa puso po natin. As a Christian, right? Sila sa kanila, marami pang dinadaanan, kaya hindi tuloy sila makapag-concentrate sa kanilang pag-worship. While to us, tayo po ay, we are ponders the greatness of God. Diba? Diba, yun po ang ginagawa po natin as we worship God, we ponder the greatness of God. Ito yung ating tinitignan. At hindi lamang po yun. Even the blessings na mga tinanggap po natin, like salvation. Kaya tayo, huwag natin bawasan. Ibig sabihin, ipakita mo na talagang sumasamba ka sa buhay ng Diyos. Kaya sa pagkanta nga, hindi tayo makakanta lahat eh. Sabihin pa ng choir director natin, stop. Tayo lahat kumanta. No? So, nakikita po niya. Ibig sabihin, nakikita po sa atin. We are truly circumcised. We are truly a covenanted people. Hindi dapat gano'n ang magiging reaction po natin. At dapat maglalaglagan yung mga nakasalit na yun as we see, di ba? Para may pakita lang po natin na talagang ang Diyos ay talagang sinasamba po natin. Right? Kaya dapat makita po sa iyo ang iyong pagsamba na nananalaytay sa puso po natin. Kasi sabi ko hindi makakanta. Kaya natural lang na resulta sa isang tao, no? Saan inaalala niya how great is God. Diba? Tingnan mo, yung demoniac in Gadara, nung makilala niya ang Panginoon, anong ginawa po niya? Nag-wild pa siya. Talagang umupo siya. Tinignan. After that, ay nagpaalam, nag-witness siya. Ayun yung naging result. Diba? At makikita po natin yung pagbabago ng kanyang buhay. So, it lang sabihin, we are now glorified God in spirit, not in the flesh now. So it means genuine worship that exalts Jesus and honors God. Ibig lang sabihin, nanggagaling sa isang tao na kinubos ng ating Panginoon. Dapat lalabas po yun. Right? Sa puso po natin. Why? Because ang ating Panginoon na nasa langit, mag-glorify po yun. Diba? Hindi. Yung ibang mga simbahan talagang inilibit nila ang kanilang pag-worship. Something, they are doing something para lang makita na talagang worship nilang Panginoon. But tayo ay ang ginagawa po natin through worship, no? Ay ipinapakita po natin na wala po tayong sinisegregate, no? Ibig lang sabihin, ipinapakita po, hindi ka na nahihiya, hindi ka na baka may nakatingin sa akin o kaya pag-worship ko. Kasi it comes from our heart eh. No? Hindi yung sa pilitan ang ginagawa po natin. Sometimes naman, ay ang ginagawa po natin ay tumitingin tayo sa ating katabi, ganito ba pong worship? Parang hindi, no? Parang hindi tayo. Wala sa kanya. Right? Wala sa kanya yung, hindi siya seryoso sa kanyang pagsamba sa Diyos. Bakit tayo nandito, mga kapatid? No?
Ano sa lahat, of course, ay sumamba sa ating Panginoon. Di ba? At sa kanyang biyaya ay makakarinig po tayo ng encouragements through the message of the word. Mga prinsipyo, mga pangako, kung saan ay nagbibigay po sa atin ng encouragement. Di ba? Kaso, sometimes, iba ang nasa isip po natin, kaya hindi po tayo makapag-concentrate sa ating paglilinggo, sa ating pagsamba sa ating Panginoon. O sometimes, meron po tayong mga daladalang kabigatan. Kaya bago ka pumunta ng simbahan, makipag-ayos ka na sa Diyos. Right? Kasi pagdating mo dito, you must exercise yung true worship. Diba? Makipag-ayos ka na kung meron bagay na nasalamsan ka sa Diyos. Bago pa lang, makipag-ayos ka na para at least masaya at kaya that's why we rejoice. Sabi ni Paul sa atin. No? Kaya sa atin, ibinigay ang tunay na pagsamba. Hindi katulad nila. No? Imagine, may mga ritual. Di ba nakakapagod? May mga ritual na dadaanan ka pa. Pupunta ka pa sa kubeta para ano lang gagawin mo doon? O dadaan ka sa isang nakatayo tapos susubsub mo yung ulo mo doon? Di ba sagabal po yun? Samantala tayo, binigyan po tayo ng bagong puso at bagong pagsamba rin sa ating Diyos. Right? Di ba? Now, in number 3 sa ating outline, our source of rejoicing. Saan nag-uumpisa? Saan nanggagaling? Bakit tayo ay masaya? Ano ba ang rejoicing? To make boast? No, mga Hudyo talagang boasting sila. At ito yung kanilang pinagmamalaki. They are notorious for their boastfulness, for their religious practices. Di ba? Pinagmamalaki na nila eh. Diba? Hindi mo makakamtan ng kaligtasan kapag hindi ka dumaan sa mga ritual, sa mga bagay na ginagawa namin. Maraming mga nagsasabi niyan. Dito lang. Sa mga tunay na Kristiyano lang, sa tunay na simbahan, na walang hinihingi. Right? Talagang mapapagod sila. Dahil bago ka makapunta, makapaglingkod, pagod ka na. Wala na yung lakas mo. Right? Itong mga Hudyo na to talagang nagmamalaki sila. They are notorious sa kanilang kayabangan. While tayong mga Kristiyano, ang ground ng ating pagmamalaki ay yung pangalan ng ating Panginoon. We are boasting in the name of Jesus, di ba? Tayo ay nagmamalaki. Okay? Yan yung ground ng ating pagmamalaki. Yung sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, our memory verse. Alam mo natin, no? We are boasting because we know by faith we are saved through the name of Christ. Kaya tayo nagmamalaki. You can shout, you can rejoice. Pagkaganyan. Pero kapag iba, how come na makakapag-malaki ka, hindi mo nga sigurado, hindi nga nila sigurado eh. Kung talaga yun yung pamamaraan eh. At hindi naman talaga sinasabi ng Bible na ganito ang gagawin nila. Kundi ilang manampalataya kay Kristo at binuksan ng daan sa lahat ng bagay para makalapit po tayo sa Diyos. At in-open ng Diyos lahat po yun. So sa kanila, yun nga, sabi ko, marami silang dadaan. Questionable pa yun. Baliwala sa kanila po yun. That's why tayo yung binigyan ng kasunduan ng Diyos. Right? So, hindi lamang po yun. At dito rin natin matatagpuan ang lahat ng bagay at lahat ng pag-asa na meron tayo at ang mga bagay na utang din natin sa ating Panginoon. So, ano pa ang pinagmamalaki mo bilang Kristiyano?
Kaya mo bang ipagmalaki ang pagiging Kristiyano mo? Yes. Mamalaki ka sa pangalan ni Kristo, sa kanyang tinapos at hindi pa tinapos na gawain in behalf of you. Yung kanyang tinapos, yung kamatayan niya sa cross ng Kalbaryo. Yung hindi pa tinapos, marami pang gagawin sa iyo ng Panginoon. Dahil alang-alang sa iyo at marami pa siyang gagawin para sa atin. At yun ang dapat natin hanapin o antayin. No? Ano yung ginawa ng Panginoon? Yung finished redemption. So, ibig sabihin, there is a salvation and then glorification. Wow! Sinigurado. Ibig sabihin, sinigurado po yung kaligtasan po natin. Darating po tayo sa glorification. At marami pa, mga kapatid. Ito yung position na meron ka. Ito yung treasure na meron sa isang covenanted people. Ano ba? Yung unfinished naman. Ano yun? Ano yung unfinished na binabanggit ng dito sa ating pinag-aaralan? No? Ano yun? Day by day provision. Diba? Yung provision ng ating Panginoon, yung providence niya, either material things or mga pamamaraan ng Diyos para makatawid ka sa mga bagay na tangan-tangan mo, mga bagay na dinadaanan mo, o bagay na kinalulubluban mo, still God works. No? Kumikilos po siya. At hindi pa yan tapos. Hanggang hindi ka nawawala sa mundong ito, ay hindi pa matatapos sa iyo, Panginoon. Diba? Lalo na, ang kaligtasan ng mga ibang tao pa. Okay? Pero sa'yo, sigurado na, pero still, God works. No? Yung provision, yung grace, yung biyaya, those grace, sustaining grace. Ano pa? Pangalanan mo na, lahat ng grace. Means of grace. Sufficient grace, heritage grace, covenant grace, heaven of grace. Ang dami, no? Higit sa lahat, mga kapatid, langit. Ito yung pinaka-ihintay ko. Kayo, inihintay niyo ba ito? Lahat po tayo ay naghihintay po dito. Every time, every day, inihintay po natin. Right? Kaya walang ibang pwedeng magmalaki, kundi tayo lang, mga covenanted people. Amen. Right? Kayo, hindi mo na pwedeng ipagmalaki. Kung meron sila, hindi mo na pwedeng ipagmalaki. Anytime, pwedeng bawin ng word yun. At anytime, pwedeng ibigay sa'yo. Diba, may mga verse na ang kayamanan ng sanlibutan ay mapupunta sa kanyang mga anak. Ayaw kung saan verse po yun. Long time verse, hindi na natin maalala po yun, pero pinaalala sa atin ng Diyos. Okay? Marami pa, mga kapatid, ang gagawin ng Diyos sa buhay niya. Kaya huwag kang lumayo. Don't be like Shrek. Okay? Sumama ka sa mga kapwa mo Kristiyano. Dahil para at least maambunan ka man, siguro, ay naambunan ka dahil nandito ka. Right? So, number 4, sa ating outline, yung spirit of confidence, yung biyaya ng iyong kalakasan, yung confidence mo. Ano ba sa Tagalog ng confidence? Yung kumpiyansa. Spanish. Hindi ko pa maintindihan. Yung meron kang lakas ng loob. Meron kang kumpiyansa. No, ang kumpiyansa natin, not in the flesh, or any religion, or anything that you accomplish. Wala doon ang kumpiyansa mo. Right? While itong mga taong ito, may mga reliyon, ang kumpiyansa nila ay nakadepende sa kanilang work system. Di ba? Na andun ang kanilang pag-asa sa kanilang sistema na
because of their belief, ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Diba? Hindi tayo ganoon. Ang kumpiyansa natin nasa Panginoon. Right? Ang pag-asa po natin, ang kaligtasan po natin, ay nasa Panginoon. So, ibig sabihin, tayo, those people, kung saan na-circumcise ang kanilang mga puso, ay hindi po tayo nagdedepende sa mga bagay sa flesh. Okay, because walang may bibigay ito, walang may dudulot po ito. Nothing of value. Kaya wala tayo doon. Hindi yun ang kumpiyansa po natin. Why? Because it always seek to destroy God's ways. Kapag ang kumpiyansa mo nasa iyo, ay lagi masisira ang pamamaraan po ng Diyos. Di ba? Kontra kasi. Eh, ang kumpiyansa natin, of course, nasa Panginoon. Dahil wala po tayong makukuhang mabuti sa laman. Dahil walang kakayanan ang laman, kundi kademonyohan, kasamaan. Dahil may dudulot po na niya sa atin. So, hindi yan ang pamamaraan, ang tunay na Kristiyano. Right? Kaya ang iyong kaluluwa, ang ating kaluluwa, ay merong kumpiyansa sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang tinapos, yung kanyang finished work, at Calvary, yun yung kumpiyansa po natin. Diba? Sa kanila talagang nagkakanda, umahog, para lang magkaroon sila ng pag-asa. Kaya ginagawa nila lahat po yun. Right? Pero sa atin, ang kumpiyansa po natin, yung tinapos ni Kristo no, sa krus ng Calvary. So, we have to cling. Doon po dapat tayong manangan. Right? Dapat doon tayo manangan, mga kapatid. Sa mga bagay na makapag-iwalay po sa atin. Okay? Dapat mag-cling po tayo kung saan ay nagbibigay po sa atin, kung saan makakapagpahinga po tayo sa isang seguridad na bagay, no? Na ibinigay po sa atin. Kaya ating tignan, no? Itong mga Diyo na to, talagang itong Judaism na to, talagang pinagpipilitan po nila yung mixture ng grace and works. Diba? Kaya, yun tuloy, nagbabalintong ang mga ibang tao. Pinaghahalo nila yung pananampalataya plus works. Kaya nga, maraming naloko po dito. Diba? Tuloy, ang daming naniwala. Kaya tuloy, mas dinadamihan nila yung works para lang magkaroon sila ng pag-asa. That was, ay nakita po na that is, walang kabuluhan. Hindi yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Diba? Yan, yung position na meron. Yan yung treasure na meron po tayo. Yan yung pananampalataya kung saan nakatuon lamang kay Kristo. Wala nang iba. Wala nang plus, wala nang minus. Sa iba may plus plus word. Ibig sabihin, yan yung pananampalataya kung saan nananalang kay Kristo lamang. Yan yung pananampalataya kung saan ay magtatagal. Yan yung pananampalataya na ibinigay sa iyo. Tatagal po yan. No? Hanggat hindi dumarating ang Panginoon na sa iyo ang pananampalataya po niya, it will endure. At it will secure to you. Right? Yan yung magbibigay sa iyo ng seguridad para makarating ka sa langit, sa iyong magiging tahanan.
Now, as we close, ano ang tinatayuan bilang isang anak ng Diyos? Ano ang tinatayuan mo ngayon? Ano ang tinatayuan nila? Tayong lahat, mga anak ng Diyos, of course. We have hope of a home in heaven. Diba? Dahil sa mga ginawa po natin, no. But because of Jesus is, kung ano yung ginawa ni Kristo sa atin. So ay, tayo, mga Kristiyano, kayo mga Kristiyano, kayo ay kakaiba. Kaya kayo yung pinangakuan. Kayo yung pinangakuan ng Diyos. So ay, our confidence, no, ay nasa ating Panginoon. Hindi sa ating sarili. Hindi sa ating mga gawa. Hindi sa ating mga kabutihan. Hindi sa anumang ang tinuturing mo na sinalihan mo ay isang reliyon ay hindi po yan. Kundi nakasalalay sa ating Panginoon lamang. At yan ay ang nagliligtas. Anything else, kung meron ka man extra na pandagdag, no? Yung iba kasi dinadagdagan. Hindi pa kontento, kaya nga faith alone, Christ alone. Eh, sa kanila talagang dinadagdagan pa. Ang lahat po yan ay damnable. Yan po yan ay lahat ay sinumpa po yan. Okay? Anything else comes. So, kung ikaw ay merong pananampalataya kay Kristo, sabi ng text po natin, then rejoice. Magsaya ka. Okay? Mga kapatid, bakit? Kasi sigurado ka na langit ang iyong tutunguhan. Okay? At yan po ang ating tinatayuan. At yan ang ating pundasyon. At kailanman ay hindi iyan magpapalit o mababago. Yan ang iyong posisyon o treasure ng isang pinangakuan po ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O Diyos, maraming salamat, Panginoon, sapagkat muli niyo po pinaalala po sa amin ang mga kayamanan po ito na wala po sa iba. Tanging mga pinagkasunduan mo lamang meron po nito, O Diyos. At ganun din po, Diyos, sa mga wala pa sa iyong mga kawat, kasama din po sila. Kaya, O Diyos, bilang tagapagmana ng pangako mong ito, bilang covenanted people, sana Lord, ay gawin din po namin ang aming responsibilidad para hanapin yung mga tao kung saan ay binigyan mo rin ng kasunduan po, Panginoon. So, Diyos, salamat at kami po ay lulubog sa pag-aari na ito, Panginoon. Hindi po namin matatanganan po ito, Lord. Hindi po namin kakayanin. But again, Lord, ay ito po ay para sa amin. Kaya ito po ay aming iingatan kung saan ay ito ay ipinamana mo po sa amin. Kaya maraming salamat po, Diyos, sa kagalakan at kasiyahan na kung saan ay binanggit po ito ni Paul sa amin na dapat kami ay matuwa at magalak sa lahat ng pagkakataon sa buhay po namin. Maraming salamat po, Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.